Hi sa inyong lahat, kakaiba ang anime natin ngayong araw na ito. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World. Nag-reincarnated siya sa mga kapangyarihan ng Diyos at lahat ng istatistika ay naabot. Ang batang ulila ay muling ipinanganak bilang anak ng isang maharlika. Nawalan siya ng lahat ng kanyang kamag-anak at kasalukuyang naninirahan ng mag-isa. Ngunit nang dumating siya sa tindahan, nakapansin siya ng mga taong tumatakbo palabas dito at ng dalawang babae na nabangga siya. Sila ay nahiga sa lupa at napansin ni Sheena ang nangyayari. May isang baliw na kriminal na may hawak na patalim na kumakalat sa harap ng lahat at nangangako na papatayin sila. Sinubukan niyang tumakbo habang sinasabihan ang mga babae na tumakbo rin, ngunit napansin niya na takot ang mga babae at hindi makagalaw. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang tunay niyang tapang. Sumugod siya laban sa loko at itinulak ito sa lupa. Sinabihan niya ang mga babae na tumakbo at umalis, ngunit napansin niya na dahil sa masamang swerte, agad siyang tinusok ng kriminal sa harap ng mga ito at tumakbo palayo. Nagmamalasakit ang mga babae sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Si Sheena ay nasa huling hininga na. Hindi makapaniwala ang mga babae at nagsimula silang umiyak ng malakas. Ngunit masaya si Sheena dahil nagawa niyang iligtas sila, kahit na nagpaiyak pa sa kanila. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at bigla siyang nagising sa isang magarbong kwarto, nakahiga sa kama. Iniisip niya na nakasurvive siya at nasa pribadong ospital, ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang isang kasambahay at isang babaeng hindi niya kilala. Naiiyak ang kasambahay at tawag siya nito bilang Panginoong Cain. At ang babae ay agad na yamakap sa kanya at nagtatanong kung kilala niya ang kanyang ina. Masaya sila na okay siya, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit palaging tinatawag siya na Cain. Hindi alam ni Sheena kung ano ang nangyayari, sino ang mga babae na ito, at higit sa lahat, kung sino ang lalaking nakikita niya sa salamin. Sa inaasahan, nagsimulang magpanik siya, nasaan siya, sino ang lalaking iyon, sino ang mga taong ito. Pagkatapos magpakalma ay nagsimula ng maunawaan ni Sheena na iyon ang kanyang katawan, at ipinaliwanag ng mga babae na nakatulog siya sa loob ng 1 linggo dahil sa lagnat. Nag-iwan sila upang ihanda ang kanyang pagkain, at habang tumitingin sa salamin, naintindihan ni Sheena kung ano ang nangyayari. Natuklasan niya na siya ngayon si Cain, anak ng isang maharlika, at higit sa lahat, siya ay nabuhay muli sa ibang mundo. Nabigo siya sa pagkakataong ito dahil gusto niyang tulungan na mahuli ang kriminal, ngunit nasaksak at namatay siya. Ngunit hindi nawala ang pag-asa sa kanya, dahil nais niya talaga na isang araw ay mabuhay muli sa ibang mundo, kaya magkakaroon siya ng pagkakataong gawin ang gusto niya. At ang pinakamahalaga, nalaman niya ang kanyang laki. Pero napahiya siya dahil sa pagmamalaking ginawa ni Sylvia sa kanya. Sinubukan ni Sylvia na sabihin sa kanya ang mga nangyari simula noong nang makarete siya. Natuklasan niya na ipinanganak siya sa isang pamilyang maharlika na naghahari sa teritoryo ng Gracia at siya ay ang ikatlong anak ng sambahayang Silford na si Cain. Sa mga kasangkapan sa paligid at sa mansyon na kanyang nakatira, naintindihan niya na ang kanyang pamilya ay napakayaman, lalo na't may 2 kapatid na lalaki, 1 kapatid na babae, at 1 stepmother. Ito ay nagsisilbing agarang tiket sa kanya upang magsimula ng kanyang sariling harem. Pero nais niyang lumabas at makakita ng kung ano ang nangyayari sa paligid at nagtanong siya kay Sylvia kailan siya makakalabas. Ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa teritoryo, sa gubat ng mga halimaw, sa mga adventurer, at sa lahat ng iba pang mga bagay. Siya ay lubos na nasabik dahil sa kanyang nakaraan, at sinabi sa kanya ni Sylvia na maaari siyang maging wizard kapag lumaki siya at pwede niya nang patayin ang mga halimaw. Sobrang saya niya at gustong-gusto na subukan agad ang mahika. Ngunit sinabi sa kanya ni Sylvia na ang mga tao ay maaari lamang gumamit ng mahika kapag sila ay nakaabot ng 5 taong gulang, kaya kailangan niyang maghintay pa ng 2 taon. Kapag siya ay nakaabot na ng 5 taong gulang, siya ay dapat pumunta sa templo upang makatanggap ng biyaya mula sa Diyos upang magamit ang mahika. Ngunit sobrang excited niya upang maghintay ng 2 taon upang subukan ang mahika. Nais niyang gawin ang mahika kaagad. Kaya nais niyang makahanap ng paraan ng mabilisan. Kaya una, kailangan niyang matuto ng mga pangunahing bagay, tulad ng pagsusulat at paggawa ng mga bilang. Simple lang ito para sa kanya dahil siya ay isang high schooler. Nauutal ang kanyang mga magulang dahil nagbago siya mula nang magising. Nagulat siya pero ipinaliwanag na ginawa niya lamang ang lahat ng kanyang makakaya upang matuto.
At nang magkaganito, ipinakikita ng kanyang ama na dahil siya ang pangatlong anak, talagang walang pag-asa. Wala siyang karapatan sa mga kayamanan ng kanilang angkan. Kaya naisip ni Cain na humingi ng mga aklat tungkol sa mahika at sa mundo. Hindi gusto ng kanyang kapatid dahil hindi siya makakagamit ng mahika, hanggang sa nagumpisa siyang gamitin ang mahika nang hindi napapansin ng ibang tao. Halos nahuli siya ng kanyang kapatid sa paggawa ng mahika, ngunit swerte naman at hindi siya nakakita ng anumang bagay. Ngunit hindi pa rin niya dapat ibaba ang kanyang pag-iingat dahil mayroon siyang nakikitang pagkagusto sa kanya ng kapatid niya. Itinuturo sa kanya ng kapatid niya ang tungkol sa mundo, kasaysayan, at mahika. Nagpapakita na ang kanilang kaharian ay nabuo dahil sa isang random na tao na mayroon ding Japanese na pangalan. Ipinapaliwanag niya ang lahat ng mga uri ng mga race, tulad ng mga elf, dwarf, at iba pa. Literal na pinapangarap niya ang mga ito. Lumipas ang 2 taon at ngayon na 5 na siya taong gulang, dumating na ang araw kung saan bibisita siya sa templo upang magkaroon ng kanyang pagpapala. Nagkita siya ng kanyang ama at ina, at ng kanyang ate na biglang yamakap sa kanya dahil sa kanyang kakyutan. Lahat sila ay naglakbay mula sa kanilang bahay at sumakay sa car 8 upang maglakbay. Masaya si Cain dahil makikita na niya ang kanyang mahika at makakapag-adventure na siya. Nagtanong siya sa kanyang kapatid kung ano ang itsura ng status screen, at ipinakita ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang profile. Masusi siyang tumingin sa kanyang profile at nakita ang kanyang mga antas ng mahika. Nakita niya ang titulo niya na nababaliw sa kanya at halos malunok niya ito. Nahihiya ang kanyang kapatid, ngunit inililipat niya ang atensyon sa kanyang mga antas ng mahika na parehong dalawa. Sinabi ng kanyang ama sa kanya ang higit pa tungkol sa mga antas ng mahika. Binibigyan sila ng biyaya ng Diyos at ang kanilang saklaw ay mula 1 hanggang 5. Maaga nilang natamo ang templo. Pumasok sila at nagsimula ang ritual. Mula sa mga Diyos, ginagawa ng pari ang mga pagpapakasal at si Cain ay naghihintay ng may kasiguraduhan tungkol sa kanyang status sa mahika. Bigla niyang narinig ang isang taong tumetawa at nakakita ng isang maliwanag na liwanag sa likod ng mga rebulto ng mga Diyos. Sa susunod na segundo, bumukas ang kanyang mga mata at napagtanto niya na siya ay nasa mundo ng mga Diyos. Maraming iba pang mga Diyos na parang tao ang lumitaw isa-isa. Masaya sila dahil 5 taon na si Cain dahil matagal na nilang inaantay ito. Tinawag nila siya sa kanyang tunay na pangalan na Sheena. Ipinaliwanag nila kung paano siya napunta sa mundo na ito at ipinakilala ang kanilang sarili sa kanya. Sa pangkalahatan, ito ay isa pang kaso kung saan mayroong pagkakamali. Hindi siya dapat mamatay. Ang mamamatay tao ay maaaring madapa habang tumatakbo at saka mahuli. Pero nagpa siya si Sheena na maging bayani at tinangka itong pigilan kaya namatay siya ng walang dahilan. Akala ng mga Diyos na mabuti siya at nagpa siya silang mag-reincarnate sa kanyang katawan sa mundo na iyon. Balak nilang itago ang kanyang mga alaala upang maiwasan ang trauma ng pagbabago ng mga diaper at iba pa. Ngunit sa huli, nagising siya sa mga ito. Nagpapasalamat pa rin si Cain sa mga Diyos dahil sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na panatilihin ang kanyang mga alaala. Walang mga kamag-anak siya sa kanyang orihinal na mundo, at sa pag-alala dito, mas pinahahalagahan niya ang kanyang pamilya. Lumapit ang bawat isa sa kanyang mga Diyos, nagbibigay ng kanilang biyaya at pangako na makikita siya ulit. Sa pagbabalik sa templo, lahat ay nag-uusap tungkol sa liwanag at posibilidad na nabiyayaan siya ng lahat ng mga Diyos. Nai-excite ang kanyang ama, nagtatanong kung ipapakita niya ang kanyang status window. Pero alam ni Cain na may mali, ibig kong sabihin, sinabi ng Diyos ng paglikha na mayroon siyang munting regalo para sa kanya habang tumetawa. Dahil sa pagdududa na iyon, nagpanggap si Cain na may sakit at tumakbo palayo sa lugar, para lang makita ang kanyang mga stats. At sa kanyang gulat, tama ang kanyang hinala, lahat ng kanyang stats ay maximum. At kapag sinabi kong maximum, hindi ko ibig sabihin ay level 5 lamang. Lahat sila ay level 10, at siya ay isang S-rank na kahit pa 5 taong gulang pa lamang. Ngunit swerte naman at binigyan siya ng lumang Diyos ng isang magic spell na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magpalit ng kanyang status window numbers. Nang maghapunan, hiniling ng kanyang ama na ipakita niya ang kanyang status window. Nagpapanggap siya na normal lamang, na may C-rank, lahat ng biyaya ng Diyos, at nasa pagitan ng level 1 at level 3, na sobrang lakas na para sa isang 5 taong gulang. Siyempre, nagulat ang lahat,
At kung iisipin, mayroon siyang mahigit sa 300,000 magic power. Na 300 beses na mas malakas kaysa sa pinakamahusay na mga manggagamit ng mahika sa bansa. Nabigla ang lahat sa kanyang pamilya, kaya't sinabihan siya ng kanyang ama na huwag ipakita ang kanyang status sa sinuman, na hindi alam na siya ay napakalakas na ipinaliwanag niya na kung magpapakita o gagawa ng maling galaw si Cain, ituturing siyang banta sa mundo at ilalagay sa pangangalaga. Sa kanyang kwarto, napagtanto ni Cain ang kanyang pagkakamali at kung paano niya dapat ibinaba ang kanyang mga estatistika. Ngunit napansin niya ang isang aklat tungkol sa summon ng magic. Siya ay palaging interesado sa pag-summon ng mga kaakit-akit na hayop at paglalaro sa kanila, kaya nagpa siya siyang mag-summon sa labas. Sinimulan niya ang ritual, asahan ang pag-summon ng isang kaakit-akit na bagay. Ngunit ang lumabas sa bilog na iyon ay hindi kagaya ng inaasahan niyang malambot na bagay, ito ay isang demonyo. Sa hindi malamang dahilan, naglalakad ang kanyang kapatid at isang batang babae na pusa sa parehong oras. At ang demonyo ay handang atikihin sila, tumakbo si Cain upang itigil ito, isinapanganib ang kanyang sarili sa harap nila. Sumisigaw ang demonyo, at sumisigaw din ang mga babae. Napagtanto niya kung paano niya pinagtanggol ang dalawang babae sa kanyang nakaraang buhay. Siya ay nagmamadaling lumapit muli, tila ba gustong mamatay. Binigkas niya ang kanyang mahika ng apoy, tumalon sa ibabaw ng halimaw at siya ay papalapit na. Ang demonyo ay sumuntok sa kanya. Habang pinapalo, nagpakalakas siya ng loob at nagmamagic upang ibalik ang demonyo sa pinanggalingan nito at mailigtas ang araw. Siya ay nabagsakan ng pagsabog at ang dalawang babae ay dumudugo na sa hapong handaan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at inihayag ang kanyang hangarin na masakop ang mundo at maging isang adventurer.